Teka, no? Bago muna natin ituloy ang usapin yan tungkol sa barangay at SK election na yan, dapat alam muna natin kung ano nga ba talaga ang duties and responsibilities ng mga kagawad. Mainit na mainit pa rin yung usapin kung matutuloy ba sa December 1 o sa November 2026 yung election. Hindi pa naman ganap na batas, pero dapat alamin muna nga natin, no? Kung ano ba talaga ang trabaho o duties and responsibilities ng mga kagawad sa ating barangay, yung ating ibinoboto. No? Total, malapit naman niya. Kailangan alam natin yan. Hindi lang yung basta tayo boto ng boto. Marami kasing ganun Lalong-lalo na medyo hindi pa matured, no? Hindi masyadong concern sa kanilang nasasakupan yung barangay, yung mamamayan. Boto lang yan ang boto Marami pong ganun. Pero dapat, alam natin yung duties and responsibilities niyan. So, para kung sakali ay magkaroon ka ng problema, no? Na usaping pambarangay, alam mo ang iyong karapatan. No? Kasi base kasi sa local government code, ito yung kanilang mga trabaho, no? Ipatutupad nila ng mga kagawad na yan, yung kapayapaan. Siyempre sa kapayapaan, nakamonitor yan sila, no? Kung yung kanilang pamayanan, no, ay nasa maayos, no? Kasama dyan yung kaayusan. Siyempre, lahat naman magsisimula ang kaayusan sa bawat barangay, no? Napaka-importante ng kaayusan. Maraming napapailalim din sa kaayusan, pero hindi na natin yung isa-isahin para di masyado itong humabalo. Kasama dyan yung kabutihan ng nasasakupan at ng bawat presidente, siyempre, ayan po ay mga kagawad ang magtatrabaho niyan. So alam nyo na, no, kung sila yung iboboto, yan na ang kanilang trabaho. Kasi sila ang pinili nyo, dapat alam nyo kung ano yung kanilang magiging trabaho, no? Sa isang barangay ay may pitong kagawad ang pipiliin na mauupo dyan, no? Bukod sa kapitan, bali 8, no? Tapos sa SK officials, sa SK merong 8, no? 8 members yan. Ayan. Tapos itong mga kagawad natin, no? Siyempre meron pong mga sweldo yan. Hindi pa pwedeng wala. Tatrabaho yun 'di ba? No, alam ko ngayon naglalaro sa 13K to 30, 13 to 30 yung kanilang sweldo. Depende sa laki o liit. Sa liit o laki ng barangay, iba-iba naman kasi yan. Sa probinsya, siyempre iba-iba, no? Yung dami ng tao, yung dami ng mga nagnenegosyo, iba-iba, no? At siyempre meron din yan silang mga benepisyo, kasama din mga insurance, medical, healthcare, at mga Christmas bonus. So, ayan ang trabaho at yung mga, siyempre yung kanilang kapakinabangan din bilang naglilingkod sa barangay natin. So, alam na natin yan kung ano ang kanilang trabaho ng mga kagawad. So, mag-intay ulit tayo ng update tungkol dito sa BSKE. No, yun nga, paano ka na batas, di pa naman ganap na batas. Pero, naipasa na. No? Pinasa na, pipirmahan na lang. No? Hintayin natin bukas yung pahayag ng saloobin ng palasyo dito sa pinasang batas na to. Kaya tumuto kayo, mag-subscribe kayo. Para pag-upload ko ng video, alam nyo, updated agad kayo. So, ganito na lang, share nyo yung video. No? Maraming salamat. God bless.